Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagkakakilanlan at tirahan sa komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawang ito? Anong uri ng tirahan ang meron sa inyong komunidad? Paano kaya nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan ang tirahan? Ano ang pagkakakilanlan? Ang pagkakakilanlan ay tumutukoy sa katangian o pagpapakilala ng isang tao, pamilya o komunidad na kaiba at natatangi. Tirahan bilang kulturang materyal. Ang tirahan ay hindi lamang lugar na tinutuluyan, kundi bahagi ng ating kultura. Bahay kubo. Nagpapakita ng pagiging simple at malapit sa kalikasan. Bahay na bato. Sumasalamin sa kasaysayan at impluensya ng Kastila. Modernong bahay. Tanda ng pagbabago at pag-unlad ng komunidad. Ang tirahan ay bahagi ng kulturang materyal dahil ito ay bagay na likha ng tao na sumasalamin sa kanyang pamumuhay at kultura. Anong klaseng bahay ang tinitirhan nyo? Ang uri ng tirahan ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng komunidad kung ito ba'y rural, urban, makabago, o tradisyonal. Ang tirahan ay hindi lamang lugar ng paninirahan, kundi bahagi ng kulturang materyal na sumasalamin sa ating pamumuhay at tradisyon. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Iguhit ang tirahan ng inyong pamilya at ipaliwanag kung paano ito nagpapakita ng pagkakakilanlan ng inyong komunidad. Laging tandaan, ang tirahan ay hindi lamang bahay, kundi bahagi ng ating kultura. Ipinapakita ng tirahan ang pagkakakilanlan ng pamilya at ng ating komunidad. Ang pagpapahalaga sa sariling tirahan ay pagpapahalaga rin sa ating pinagmulan at kultura. Ikalawang araw, tradisyonal na kasuotan at pagkakakilanlan ng komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawang ito? Nakakita na ba kayo ng ganitong kasuotan? Kailan natin madalas suotin ang mga ito? Ang mga damit na ito ay mga halimbawa ng ating tradisyonal na kasuotan. Ano ang tradisyonal na kasuotan? Ang tradisyonal na kasuotan ay mga damit na isinusuot noon ng ating mga ninuno at hanggang ngayon ay ginagamit tuwing espesyal na okasyon. Barong Tagalog. Pormal na kasuotan ng mga lalaki. Barot saya.
Formal na kasuotan ng mga babae. Balintawak, simpleng kasuotan ng mga kababaihan sa probinsya. Nakapagsuot na ba kayo ng tradisyonal na kasuotan? Ano ang naramdaman ninyo habang suot ito? Ang mga kasuotang ito ay nagpapakita ng pagiging Pilipino at ng kultura ng isang komunidad. Kapag nakikita ang barong at barot saya, agad na nakikilala ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Iguhit ang sarili na nakasuot ng barong, barot saya o balintawak. Laging tandaan, ang tradisyonal na kasuotan ay salamin ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sa pagsusuot at pagpapahalaga sa mga ito, pinapakita natin ang ating pagiging tunay na mga Pilipino. Ikatlong araw, pagkain at pagkakakilanlan ng komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawang ito? Ano ang paborito ninyong pagkain sa inyong lugar? Ang pagkain ay hindi lang para mabusog tayo. Ito rin ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Mga halimbawa ng sikat na pagkain sa komunidad sa Calabarzon: Cavite, tamales at pansit pusit. Laguna, espasol at buko pie. Batangas, kapeng barako at lomi. Rizal, kasoy at suman. Quezon, pansit habhab at lokban longganisa. Ang pagkain ay hindi lamang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito rin ay bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng isang komunidad. Ang bawat lugar ay may natatanging pagkain na ipinagmamalaki at kumakatawan sa kanilang pamumuhay. Sa pagpapahalaga sa ating pagkain, pinapahalagahan din natin ang ating pinagmulan at kultura bilang mga Pilipino. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Gumuhit ng tatlong sikat na pagkain sa inyong lugar. Laging tandaan, ang pagkain ay simbolo ng kultura at pagkakakilanlan ng isang lugar. Bawat komunidad ay may sikat na pagkain na ipinagmamalaki. Ang pagpapahalaga sa sariling pagkain ay tanda ng pagmamahal sa sariling bayan.
Ikaapat na araw, kagamitan at pagkakakilanlan, puny art. Ano ang napapansin ninyo sa mga kagamitang ito? Ginagamit pa ba ang mga ito sa inyong pamilya o komunidad? Ang mga kagamitang ito ay hindi lamang gamit sa bahay. Ito rin ay sumasalamin sa ating kultura at pagkakakilanlan. Mga kagamitan na may kaugnayan sa pagkakakilanlan. Banig, higaan o upuan mula sa hinabing dahon. Bayong, lalagyan o basket na ginagamit sa pamamalengke. Pamaypay, gamit pampalamig mula sa dahon ng niyog o buri. Basket o salakot, gamit sa pang-araw-araw at sa hanap buhay. Ang mga kagamitang ito ay nagpapakita ng kahusayan ng Pilipino sa paglikha at paggamit ng likas na yaman. Ang paggamit ng dahon ng niyog o pandan ay bahagi ng ating tradisyon at kultura. Ano ang alam niyong gamit na gawa sa dahon ng niyog o pandan? Nasubukan na ba ninyong makakita ng peony or palaspas sa simbahan? Ano ang peony art? Ang peony art ay isang sining ng pagtiklop o pagdidisenyo ng dahon ng niyog upang makalikha ng mga hugis o palamuti. Ang mga tradisyonal na kagamitan gaya ng banig, bayong at pamaypay ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa paggawa ng sariling likhang sining, napapahalagahan natin ang yaman ng ating kultura at sining. Gawin natin. Gumawa ng simpleng puny art. Laging tandaan, ang kagamitan ng komunidad ay sumasalamin sa ating pagkakakilanlan at kultura. Ang puny art ay isang likhang sining na nagpapakita ng pagiging malikhain ng Pilipino. Ang pagpapahalaga sa ating sariling sining at kagamitan ay tanda ng pagmamahal sa sariling kultura at bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!